when love feels unnoticed. Sa Tagalog, kung ang pag-ibig ay hindi napapansin. No? Sino sa inyo, kaya lang kayo nagmamahal kasi gusto nyong mapansin na mahal nyo sila? Yun ba yung dahilan natin kaya tayo nagmamahal ng mga tao sa paligid natin? Alam niyo po, sa kapanahunan natin ngayon, marami tayong definition ng love. Pero sa totoo lang, sa Bible at dun din sa mga nung una pang panahon ng mga words about love, dahil sa panahon natin ngayon, masyado ng common yung love, nagagamit natin sa friends natin, sa loved ones natin, maging sa mga tao talagang mahal natin, naka-relationship natin, nagagamit din natin yon. And sometimes, hindi na natin alam ano yung boundaries of love. Pero alam niyo po, ang love, iba-iba talaga yan. May mga iba't ibang klase ng pag-ibig. And alam niyo po, there are 4 types of love. Kung hindi po kayo familiar doon, number 1 is called phileo. Yun yung pag-ibig mo sa mga kaibigan mo. No? For the longest time nakasama mo sila and meron kayong bond na nabuo, yun yung love sa isang kaibigan. Magkaiba ang love ng isang kaibigan sa love din ng isang nanay o tatay sa anak or mga miyembro ng pamilya mo na kung saan nagmamahalan kayo sa isa't isa, magkaiba yon sa pag-ibig mo sa pamilya. Kaya 'di ba sa atin, it is really easy to love our family kasi kadugo natin. And yun yung another type of love, bukod sa phileo, ang tawag naman po sa kanya ay estorge. Yun yung klase ng love na yon. At yung pangatlo, hindi naman po tayo yung basta family natin. Siyempre, magkaiba yung love sa family kesa sa love mo dun sa wife mo, no? Dahil meron pong ikatlong uri ng love. Yung ginagawa po ng mag-asawa ay hindi ginagawa ng mga kamiyembro mo lang sa family, no? And yun yung tinatawag na eros love or sinasabing erotic love, no? Na kung saan ginagawa lang yun ng mag-asawa. Hindi na mag-best friend, okay? Hindi ng magkapamilya, kundi ng mag-asawa. And yung ikaapat na love ay tinatawag pong agape love. Si Lord po ang meron nito talaga at unang nagpakita nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Anong klaseng love ang agape? Ang love po na ito yung sacrificial at walang hinihinging kapalit at hindi nababatay dun sa ginagawa mo yung level ng pagmamahal niyang ipapakita sa iyo. And ganun po nagmahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. And sometimes hindi natin yun nanonotice kasi nakatingin lang tayo perhaps sa sarili natin. Pero yung pagmamahal ng Diyos, baka hindi natin napapansin. Pero nalulungkot naman tayo kapag yung love na pinapakita natin sa kapwa, natitake for granted lang. Sino sa inyo dito, next slide, naranasan mong magmahal, maglingkod, or magsakripisyo sa isang tao, tapos sa huli na taken for granted lang? No? Parang di lang napansin, tapos talagang di ka na-appreciate sa lahat ng ginawa mo, lahat ng naging sakripisyo mo. Pero alam nyo po, kahit ganon, na walang nakapansin, darating po kasi ang isang araw na tayong lahat haharap sa Diyos. Kahit po yung mga kanununuan natin noong una pang panahon at maging mga tao pang mabubuhay pagkatapos natin, lahat po tayo haharap sa Diyos. At isang araw, pagharap po natin sa Diyos, ipapakita niya kung paanong bawat act of costly love mattered. Lahat ng ginawa natin na pag-ibig, pagtulong, lahat ng ginawa mo na sakripisyo para sa isang tao, it will matter.
Ito po ang presyo ng pag-ibig. Kung tayo po ay handang pumasok sa pag-ibig o handang umibig, dapat po, next slide, number 1, kasama doon na ma-feel natin or pwedeng kasama doon sa pagbuhos natin ng pag-ibig natin, yung ma-overlook tayo o hindi mapansin. Alam niyo po, in the Bible, there's this famous story about the prodigal son. Ewan ko kung alam niyo yung story na yon, pero isa po siyang parable ni Jesus, and yung parable, mga short stories siya na kung saan kapupulutan natin ng aral kapag talagang inintindi natin. Okay? Ready na ba kayong marinig yon? Okay? Pwede bang sabi mo sa katabi mo, makinig tayo? Okay? Ready na kayo? Alam niyo po, itong story na to, makikita natin sa Luke chapter 15, pero wag muna natin pakita yung verse. No? Pero noon po, ay merong isang tatay na merong 2 anak sa kwento ni Jesus, at yung isang anak niya, hinihingi kaagad yung mana niya sa tatay niya. Meanwhile, yung panganay na anak, mabait, hindi hinihingi yung mana sa tatay niya. Pero yung bunso, hiningi yung mana sa tatay niya kahit buhay pa yung tatay niya. And nung hiningi na nung bunso, yung mana dun sa tatay, ang ginawa po nung bunso, eto na yung pagkakataon niyang umalis dun sa bahay ng tatay niya. Dala-dala niya lahat ng kayamanan, umalis siya, tapos ginastos niya lahat yun. Lahat ng pwede niyang gawin, ginawa niya. Lahat ng gusto niya na matikman, tinikman niya. Lahat ng gusto niyang ma-experience, na-experience niya. Pero tulad ng lahat ng kayamanan, darating po ang panahon na mauubos din. At kung tayo gusto nating ma-experience ang lahat sa mundo, talagang kulang din ang pera o kayamanan na meron tayo. At may hangganan din naman lahat ng magiging pag-aari natin. Lalo rin naman, ang bawat isa sa atin, kung talagang magiging focus lang natin yung pleasure, ano pong mangyayari? Mauubos at mauubos lang din yung kayamanan na meron tayo o yung ipon na meron tayo. 'Di ba? Kaya yung iba, merong iPhone, walang ipon. 'Di ba? Yun ang nangyayari. Pero tignan niyo po, in this story, nung panahon na po na umalis yung bunsong anak na yon, ginawa niya na lahat ng gusto niyang gawin, naubos yung kayamanan niya, ano na po nangyari? Naging mahirap na siya. At hindi lang ho yung basta simpleng mahirap na tao. Talagang kung ano po yung pagkain din ng mga alagang baboy na hayop, yun din po yung kinakain niya. So, ito pong story na to, kinikwento ni Jesus sa bansang Israel. So, sa perspective ng mga nakikinig, kapag po may baboy, especially sa Middle East, alam natin, di ba, bawal sa kanila yon. Dahil para sa kanila, marumi at saka pwedeng makapagbigay ng sakit sa tao. Itong story na ito, nung bunsong anak, na kung saan na kinuha niya na yung mana sa tatay niya at umalis, ibig sabihin nandoon na siya sa lugar ngayon na malayong malayo sa tatay niya. Pero alam niyo po ang nangyari dito, one time, na-realize niya yung kamalian niya at sabi niya, buti pa yung mga alipin ng tatay ko, nakakakain sila ng matitinong pagkain. Samantalang ako, kung anong pagkain ng baboy, kinakain ko. Ewan ko po kung nakaamoy na kayo ng kanin ng baboy, no? O kaya kung taga-probinsya kayo, naamoy nyo po ba yung mga biikan doon, no? Nakaamoy na ba kayo? Mabango ba? Hindi, mabaho. So just imagine yung buhay ng tao na ito, kung ano yung kinakain ng baboy, kinakain niya, talagang lowest of the low. Pero nag-decide siya na bumalik sa tatay niya. And alam niyo po, may kaugalian noon na kapag ikaw ay rebelde sa magulang mo,
Parang gusto mo nang patayin yung magulang mo dahil sa kinuha mo na yung mana mo at umalis ka sa kanyang estate o yung pamamahay niya. Kapag ka bumalik at nakita ka ng mga kapitbahay, pwede pong patayin ka nila. No? May kaugalian pong gano'n nung unang panahon. So ano pong ginawa ngayon nitong lalaking ito? Sabi niya, bahala na kung ano mangyari, basta babalik na lang ako sa tatay ko. Kung maging alipin ako, okay lang. Kasi mas masahol pa yung kalagayan niya kaysa sa mga alipin ng tatay niya. Tapos, pumunta siya, pero hindi niya nare-realize na laging nagbabantay yung tatay niya at dumudungaw sa malayo. Hinihintay yung pagbabalik niya. At alam niyo po, malayo pa lang, nakita na siya ng tatay niya at dali-dali talagang tumakbo yung tatay niya. Dahil bakit? Kasabi ko nga po sa inyo, kapag may mga kapitbahay na nakakita sa kanya ang kaugalian noon at nakilala siya, pwede po siyang saktan. No? Ganun po yung kaugalian noong unang panahon. So ngayon, nung dali-dali na pinuntahan siya ng tatay niya, alam niyo po, imbis na bugbugin siya ng tatay niya, saktan siya, ang ginawa po ng tatay niya ay niyakap siya. Niyakap siya tapos binalik lahat ng bagay na nawala sa kanya. Noong una pong panahon, ang isang disente na isang tao, ibig sabihin hindi ka alipin, meron kang singsing, nagpapakilala kung sino ka, meron kang coat, meron kang tsinelas, no? Yan ang nagpapatunay na hindi ka alipin. Kasi ang isang alipin, wala silang coat, wala rin po silang tsinelas. At alam niyo po, tinanggap muli sa pamamahay ng tatay niya yung anak niya na yon na umalis at bumalik. Pwedeng para sa atin, parang di ba kapag nagkaroon ng pagkakasala sa atin ng isang tao, ayaw na natin pansinin. Pero iba ang klase ng pagmamahal ng Diyos. Inahalin tulad po na parang yung sa story na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay yung klase ng pag-ibig ng tatay dun sa anak niya. Hindi basta anak niya na klase ng love ng tatay sa anak, kundi may agape type of love na kahit na yung anak ko, nasaktan ako, kaya ko tong patawarin. At ganun din po yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi man natin na-feel na love tayo ni Lord physically, pero alam niyo po, ang daming ginawa ng Diyos sa buhay natin na hindi lang natin alam. Sa ating mga anak, hindi lang po natin nakikita yung sakripisyo ng mga magulang natin. Di ba? Dahil pagkatapos natin na umalis ng bahay, punta tayo sa school, hindi na natin nakikita ano yung ginagawa nila sa buong araw. Tama ba? Hindi natin nakikita na sila naghihikahos, na naghahanap talaga ng pangpapakain sa atin. Baka talagang ginagawa nila yung best nila para makapagtinda, para makapagtrabaho. Baka sinisigawan sila ng boss nila sa mga trabaho nila habang tayo nag-aaral sa eskwelahan. Di ba? O kaya kahit hanggang ngayon, baka nagtatrabaho ang mga magulang natin kahit sa panahon na to na nagtatrabaho din tayo. Hindi natin nare-realize na gusto nilang maibigay para sa atin yung magandang buhay natin. Pero alam niyo po, sa kabila ng yon, hindi tumitigil pa rin sa pag-ibig ang karamihan ng ating mga magulang. Kahit na maraming sakripisyo sila sa atin. Ganun ang pag-ibig. It involves being overlooked. Kahit hindi mo napapansin, o kahit hindi ka napapansin yung lahat ng ginagawa mong sacrifices, pero patuloy ka pa rin nagmamahal. And sometimes, hindi yun nare-realize ng ibang tao sa buhay natin. Katulad na lang po, katulad ng sinabi ko, dalawa sila na anak. Yung umalis at bumalik ay yung bunsong anak. So paano naman yung panganay po na anak?
Tignan po natin ang sinasabi sa Luke chapter 15 ngayon, verse 25 to 28. Ang sabi, nasa bukid noon ang panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga tauhan at tinanong kung anong nangyayari. So, bakit may tugtugan at sayawan? Nagkaroon po ng celebration kasi bumalik yung anak nung tatay nila. At ngayon, verse 27, ano pong sabi? Sumagot ang tauhan, dumating po ang kapatid nyo. Pinakatay ng tatay nyo ang espesyal na baka. Aba, sino sa inyo nakakain na ng masarap na steak? Meron ba? O pangarap nyong kumain ng masarap na steak? Di ba? Tignan nyo to, no? Espesyal na baka. Kasi nakabalik ng ligtas at walang sakit ang kapatid nyo. At tignan nyo, imbes na matuwa yung kapatid niya, kapatid nung umalis at bumalik, na nakabalik yung kapatid niya, anong nangyari po? Verse 28, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng tatay niya at pinakiusapan. Alam niyo po, kailangan nating tandaan that loving others, next slide, sometimes means being unnoticed. Sometimes mafe-feel natin, ba't parang mas mahal yung bunso kong kapatid ng tatay ko o ng nanay ko? Bakit ako parang, ako yung panganay, hindi ako pinapansin ng magulang ko? O kaya minsan, nafe-feel natin na parang favorite siguro ng magulang ko, yung kapatid ko, o yung isang tao, parang favorite siya ng boss mo. Ikaw, hindi ka niya pinapansin. Ikaw na yung matagal na nasa trabaho. Tapos, yung bago-bago, yun lagi yung pinapansin ng boss mo. Pero sa totoo lang, ang pag-ibig, kailangan dumaan din sa panahon na parang hindi ka napapansin. Kasi, kaya lang din naman ganun, dahil kung sino ang mahina, yun ang tinutulungan madalas ng Diyos. Kung sino ang nangangailangan ng tulong, siya ang tinutulungan. Kaya madalas, ang feeling ng mga panganay na anak, do ako po mag-isa lang ako na anak, pero nakikita ko po sa mga batang anak ng mga kaibigan din natin, na kung saan nagsasabi rin sila, bakit si lagi mong kinakarga, ako hindi. Bakit? Kasi kailangan niya dahil bata pa siya. At yun ang kailangan niya sa buhay niya. Minsan hindi natin nafe-feel or nafe-feel na natin na parang hindi na ata ako mahal ng magulang ko. Hindi ata ako napapansin ng boss ko. Pero kaya lang ganun, dahil sa may kailangan sila. No? And ang kailangan nila ay attention. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi ka na mahal. Amen? Kaya may times, minsan, makikita natin sa Facebook, parang, Lord, di ba anak mo rin naman ako? Bakit sila nakakaranas nito? Ang ganda ng buhay nila. Ba't sila nakakapag-travel? Bakit ganito yung nararanasan nila sa buhay nila? Ako hindi. Di ba anak mo rin naman ako, Lord? Sino sa inyo merong ganong thoughts din at times? Hindi po kayo iba rin sa akin. Dahil nararanasan ko rin po yun sa buhay ko. Pero, napansin ko rin, I realized something. Unnoticed, actually, o yung di napapansin, doesn't mean forgotten. Amen? Hindi porket parang feeling mo, hindi ka napansin, nakalimutan ka na. Alam niyo po, sa isang church, madalas mapapansin natin, ang bagong member or VIPs na umaattend sa church, pwedeng, yan yung madalas may attention, di ba, ng lahat. Lahat ng tao nakatutok sa kanya, lahat ng tao pinapansin siya.
Pero merong mga members sa church na pwedeng matatagal na, tapos parang hindi na gano'n napapansin. And may time na nagtatampo yung iba kasi hindi na sila nakaka-receive ng attention. Pero alam niyo po, loving others sometimes means being unnoticed. Ganun talaga yun eh. Kasi, sa totoo lang po, ito na yung point number 2, yung love's reward is found in the Father's presence. Huwag mong hanapin yung reward sa kapwa mo. Minsan, hinahanap natin yung reward sa mga kaibigan natin. Minsan, hinahanap natin yung reward sa mga taong minamahal natin. Pero hindi naman yun yung requirement ng pag-ibig. Na kapag minahal mo, kailangan ibalik mo. Lalo na sa mga Pilipino, tayong lahat, lumaki tayo dun sa phrase na utang na loob. Familiar ba kayo doon? Naranasan nyo na bang magkaroon ng utang na loob? Ang hirap bayaran nun. Di ba? Anong halaga ng utang na loob? At hanggang kailan yung utang na loob na yun? Di ba ang hirap, sa totoo lang? Pero kailangan makita natin na matanggal talaga sa puso at isip natin yung phrase na yun. Dahil bakit? Ang pag-ibig kung laging may kapalit, hindi na siya pag-ibig. Hindi na relationship kung merong kapalit. Transactional na. Hindi na relationship, business na. Kasi kung gagawan kita ng mabuti, kailangan gawan mo rin ako ng mabuti. Hindi na siya relationship. Kaya makikita natin, yung reward na hinahanap natin, yung na gusto natin minsan ma-feel na mapansin tayo, ma-appreciate tayo sa love na pinakita natin, hindi po natin yan makikita sa kapwa natin. Hindi mo yan makikita sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Minsan, may isip natin, ikaw yung breadwinner, ang dami mo na nagastos para sa mga kapatid mo. Tapos, ang daming sacrifices mo rin na ginagawa para sa magulang mo. And at times, we feel na parang kulang or parang, alam mo yon, parang hindi ka nagiging masaya kasi imbis na minsan, ma-appreciate ka nila, hindi nila nasasabi yung mga bagay na yon. Na, salamat anak ha, salamat ate ha, salamat kuya ha. Nakalimutan natin na yung reward, hindi talaga natin makikita sa kapwa dahil madalas, ang naiisip natin ay, sino? Hindi iba, sarili natin. But let me tell you a good thing. Love's reward is found in the Father's presence. Kung kayo po tatanungin, bakit tingin niyo po ang reward ay nasa tatay natin sa langit? Bakit nasa Kanya? Dahil tignan niyo po ito ngayong sinabi nung tatay nung panganay, sa Luke chapter 15 verse 31. Sumagot ang tatay. Sinabi nung anak kasi, Tay, bakit yan? Ngayon lang bumalik, siya pa yung nagkasala sa'yo, pinaghanda mo. Ako hindi. Ano sabi ng tatay? Anak, lagi kitang kasama. At ang lahat ng meron ako ay sa'yo. Sometimes, akala natin, yung celebrations, yung mga appreciations na nafe-feel natin, parang yun yung kailangan natin. Pero hindi natin nare-realize na nasa atin na. Nasa atin na. Alam niyo po, kapag may mga taong hindi tayo na-thankyuhan, hindi tayo na-acknowledge, hindi natin napapansin, nakikita yun ng Diyos na nasa langit.
yung reward, hindi man siya instant sa buhay natin, pero si God po, faithful siya sa bawat sacrifices na ginawa natin sa pag-ibig. Meron pong isang church prayer warrior or talagang nagpe-pray siya lagi para sa mga umaattend sa church. Sa ibang bansa po ito. Na kung saan, hindi po nakikita ng mga tao sa paligid na etong taong ito, siya yung nagpe-pray sa bawat dumadalo sa church. Tapos, nagpapatotoo, nagte-testify yung maraming mga tao na na-resolve yung problem nila. Pero itong prayer warrior na ito, itong nagpe-pray na to laging lumalaban na, Lord, ano man yung gawa ng dyablo sa buhay nila, wag makapangyari, proteksyonan niyo po sila, bigyan niyo po ng solution yung problem nila. Hindi man lang siya na-appreciate. Hindi man lang nabanggit ni isa man beses na, salamat sa pagpe-pray mo sa akin. Pero alam niyo po, itong prayer warrior na ito, siya po mismo ay tuloy-tuloy lang sa ginagawa niya. Tuloy-tuloy lang siya. Kahit wala nakakakita, kahit walang pumapalakpak para sa kanya, pero yung simple acts of love na ginagawa natin, alam niyo po, nakikita lahat ng Diyos yun. Huwag mong isipin na yung mga bagay na ginagawa mo para sa kapwa mo, hindi nakikita ng Diyos. Nakikita yan ng Diyos. At mas greater yung kanyang ibibigay na reward para sa iyo. Kasi lahat naman ng Kanya sa iyo. Kung si God, ang creator of the universe, kahit material or immaterial na bagay, then anong atin? Anong para sa atin? Ang mundo na ginagalawan natin, gatiting lang na bagay na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. So just imagine mga kapatid, na pupwedeng yung panandaliang praises ng mga tao, sinabi nilang, wow, ang galing mo naman. Salamat ha, ang sarap naman ng luto mo. O kaya, salamat sa pagpe-pray mo ha. Salamat sa tulong mo sa akin. Pwedeng 3 seconds lang yun na nabanggit nila. Pero alam niyo po yung timeline na ginagalawan natin? Maliit lang yan eh. Kung ikukumpara sa eternity, kung kailan nag-exist si God, o kung saan nag-exist si God, alam naman natin, walang pinagmulan ang Diyos dahil siya ang ang una at huli. Ibig sabihin, wala talaga yung simula at wakas. Pero tayo, may pinagmulan tayo. Meron tayong katapusan din. At yung praises na naririnig natin sa kapwa, yung reward na natatanggap natin sa kapwa natin, ipagpapalit ba natin yung reward ng Diyos na panghabang buhay sa mga 3 seconds lang na praises ng mga tao sa atin? Kung kayo papapiliin, yung mas gusto nyo ba yung mas pangmatagalan o yung panandalian lang? Pangmatagalan. So in short, yung reward natin, huwag natin hanapin sa kapwa natin. Our reward is found in the Father's presence. Kaya sometimes, next slide, we're so focused on recognition from people that we forget God already sees, values, and rewards faithfulness. Nakikita ni Lord na lahat yun. Lahat ng ginagawa nating sacrifices. Meron ka mang isang taong minahal tapos nag-cheat siya sa'yo? No?
Kita ni Lord yun. Hindi na baliwala yung pag-ibig mo sa kanila. Huwag mong isipin parang, ay, nabaliwala lang yung binigay kong pag-ibig. Sinira nila, yung tiwala ko, nabaliwala, binigay ko naman lahat. Di ba? Pero sa huli, ikaw pa rin yung mali. But let me tell you this, kung yun yung nafe-feel mo, kita ni Lord, yung naging sacrifices mo. At si God, na nakakakita ng lahat, siya yung magre-reward sa pag-ibig na pinakita mo. Now, ito ang tandaan natin. Baka dahil after tayo minsan sa pagpapakita ng good works, sa pagpapakita ng kabutihang bagay sa mga kapwa natin, after siguro masyado tayo sa recognition. Yung nababanggit yung pangalan natin, after siguro tayo sa napapapurihan tayo, nakikiliti yung tenga natin, lumalaki ulo natin, pwedeng after tayo doon. Pero hindi po kasi yun yung reward ng love. The real reward of love, next slide, is not recognition, but intimacy or togetherness. Ang totoo po na reward ng love ay intimacy. If you love someone, hindi yung, wow, mahal mo ko, o kaya pinakita mo pagmamahal mo, salamat, tapos walang nangyari. No? Hindi po ganon ang reward ng love. Ang reward ng love is togetherness. Na magkaroon ng pagkakasama ang nagmamahal. Kaya, ang Diyos, minahal po ang bawat isa sa atin. Kung ang Diyos nabubuhay for eternity, in short, walang kamatayan, paano ngayon tayo? Minahal tayo ng Diyos. Kaso ang buhay natin, hindi naman for eternity. Di ba? Dahil lahat tayo, darating ang panahon na mamamatay. Ang bawat isa sa atin, darating na magiging 6 feet below the ground. Darating na pupunta tayo doon. Pero, dahil mahal tayo ng Diyos, nagbigay siya ng reward na ano yun? Makasama natin siya. Kaya binigyan niya tayo ng eternal life. And it is only found, hindi sa katabi mo, hindi sa nanay at tatay mo, it is only found in Jesus. Kung siya ang eternal God, ibig sabihin, pwede ka niyang bigyan ng eternal life. Nakukuha po natin? And I believe, ang bawat isa sa atin, kung tatanungin, ano ang pinaka-aasam mo sa buhay mo? Pwedeng ayaw mo ng pera. Pwedeng ayaw mo ng matanda na edad o magandang trabaho. Pwede ang pinaka-aasam natin yung mabuhay tayo at hindi tayo mamatay. Bakit? Kasi gusto mo pa ma-experience lahat, di ba? Kaya mo gustong hindi pa mamatay at mabuhay pa dahil perhaps gusto mong matapos yung pinapanood mo na na telenovela, anime, gusto mong matapos yung episode na yon. Baka pag namatay ka kasi, wala na, parang para sa'yo, tapos na. Pero sa totoo lang, di natin nare-realize sa mga nakakatawang bagay na ganon, yun actually, ang bawat isa sa atin, talagang yun yung gusto natin makamit sa buhay natin. Gusto natin na humaba pa ang buhay natin. Gusto natin na talagang mabuhay tayo habang buhay. Imagine ninyo, bakit ang isang tao, kapag nasa hospital na siya, anong ginagawa sa hospital? Doon nagpapa-opera para mabuhay pa. Bakit na lang sa atin, hayaan na natin, huwag natin pa-operahan. Mamatay na lang ang isang tao. Diba? Hindi ganun ang nature natin. Ang nature natin ay gusto nating
mabuhay ng matagal. No? And kahit din kayo rin, kapag tumatanda na, bakit nagpapaganda ka pa? Bakit nagpapabata ka pa? Bakit? Kasi gusto mong mabuhay din ng matagal. Bakit ka kumakain ng healthy na mga pagkain? Dahil gusto mong mabuhay ng matagal. Pero alam natin yung solution sa mga bagay na yon ay totally hindi naman talaga masusolusyonan ang inaasam natin na mahaba or eternal life sa mga bagay na yon. Ang solution lang po is actually found sa nag-e-exist for eternity. It is Jesus. Sabi ko nga po, minsan, parang kulang yung panahon na buhay tayo para sa mga taong mahal natin. Kulang. And at times, di ba, kapag kasama mo yung talagang mga taong, alam mong meron kang close relationship with, parang yung oras nyo, oo nga, matagal ng oras nakakalipas, pero parang ang konti pa din. Parang 5 minutes lang kayo nag-usap, pero 1 oras na pala yun. Sila nakafeel ng ganun. Di ba? Kapag kausap mo yung mga taong mahal mo, inaabot kayo ng 3 o'clock ng madaling araw, nag-uusap kayo, nag-chat-chat kayo, di ba? So yung nakaranas na ganun, napuyat ka. Ha? Kami sa katabi mo, naranasan mo na ba yun? Tanungin mo naman siya. Tira nyo, hindi nyo na napapansin, ang tagal na pala ng oras na yun. Bakit? It is because we love. Pero, ito yung reality. We will all face death. And si God, na nag-e-exist for eternity, siya makakapagbigay lang sa atin ng solusyon sa kamatayan. Si Jesus po ang solusyon. Now, last but not the least, God sees every sacrifice and His reward is coming. Ito po ay I believe na ituro ko po nung Tuesday. So familiar po ang iba sa inyo. Ang bawat isa po sa atin, darating ang time na re-rewardan tayo ng Diyos. Yung mga bagay na ginawa nating mabubuti, hindi po yan ang makakapagpapasok sa atin sa langit. Hindi yan ang makakapagbigay sa atin ng eternal life. Wala po sa Bible na kapag member ka ng ganitong church, ganitong religion, meron kang eternal life. Papasok ka sa langit. Wala po kayo mababasang kahit anuman na verse sa Bible. And let me tell you, kahit po pag timbangin yung mabubuti at masasama mong mga gawa, I'm sure, tayong lahat, mas marami pa rin yung masasama kaysa sa mabubuti. At kahit sabihin mong mas marami yung mabubuti kaysa sa masasama, ang isang papel, kahit yan may kudlit na maliit, marumi pa rin at kailangan palitan. Kahit nga po ako, before sa HR, nung nag-OJT rin ako, pinapalitan namin yung mga forms na madudumi o kaya pinapapalitan namin dun sa empleyado na nagpasa ng form na medyo hindi maganda yung pagkaka-print. Kasi kailangan malinis yung mga files nila. And let me tell you this, hindi po napapalitan o parang nababayaran ng mabubuting gawa yung masasamang gawa. Hindi pwedeng mangyari yun. Just by experience, malagi ko ito na example, di ba? Kapag nakapagsinungaling sa iyo ang isang tao, next time na magsabi siya ng totoo, kahit totoo yun, ang sasabihin mo, di ako naniniwala sa iyo, sinungaling ka pa rin eh. Di ba? O kaya, nagsasabi ka na ba talaga ng totoo?
hindi pa rin ako na 100% naniniwala sa iyo. Hindi pwedeng mabayaran ng mabubuting gawa ang kasalanan. Ngayon, ang pamamaraan para po tayo ay makapasok sa langit ay sa pamamagitan lang po ng pagtitiwala natin kay Jesus. Yung ginawa niya sa cross, kaya tayo may cross dito sa church, it is the symbol na kung saan inaalala natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. May namatay, may nagbayad para sa ating mga kasalanan. Dapat nating pagdusahan, pero si Jesus yung nakaranas nun para sa atin. At alam niyo po, ang kagandahan doon, yung mabubuti na nating mga gawa, hindi ito yung magiging daan papunta sa langit, kundi ito na po dito na nakabata yung magiging reward naman natin. Sino sa inyo gusto ng reward? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 4, gawin nyo yun nang ikaw lang ang nakakaalam. At ang Ama mo na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo in secret ang magre-reward sa iyo. Sometimes, di natin nare-realize na yung recognition, yun paminsan yung nakakapagpabawas ng reward sa buhay natin. Tingnan nyo, yung reward dyan is most of the time, kapag ginagawa mo ng yung mga tao walang nakakaalam. O yung mga tao sa paligid mo, hindi nila napapansin or hindi ka nila nanonotice. Hindi ka nila na-appreciate. And ano po yung rewards na pwede nating makamtan? The reward of, next slide, change life. Na kayang baguhin ng Diyos yung mga buhay natin dahil din yun sa pag-ibig niya. Ganon din naman ngayon kapag tayo talaga nagmahal ng mga tao, pwedeng mabago ang community natin. Pwede pong mabago ang society natin. Kaya po na-build ang mga hospitals. Alam nyo, imagine niyo pag walang Christianity Christians po ang nagpasimula ng mga hospitals. Christians din po ang nagpasimula ng mga iba't ibang universities sa buong mundo. Ang Harvard ay tinatagpo ng mga Jewish Christians. Ang Oxford, tinatag din ng mga Christians. Mga top yan na university sa buong mundo. At matatagal na. Mas matatagal pa kaysa sa mga ibang schools dito sa Pilipinas. Pero just imagine na ang mga Christians na ito nag-influence na hindi lang mga lalaki ang dapat pumasok sa eskwelahan at mag-aral matuto, kundi pati na rin mga babae. Ang Christianity rin ang lumaban sa slavery. Kaya sa panahon natin ngayon, walang slaves. At Christians din po, ang naging dahilan kung bakit din ngayon meron tayong morality na talagang merong Christ-like mentality. At nakikita natin merong equality ngayon sa parehas na gender. Mapababae ka man o lalaki, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. So just imagine that reward of change life. It can change lives. Ito po yung dala-dala ng Christianity. Ewan ko sa inyo kung kayo meron dito rin naka-attend, ampon ka, o kaya galing ka dun sa lugar ng mga nawawalang bata. Ang nagpasimula po dun yung mga bata na, yung mga iniiwan na lang, mga ganon. No? Ano bang tawag doon? Yung abandoned na mga anak, no? Christians din po ang nagpasimula noon. Kahit din sa Rome noon, yung mga slaves tinatapon nila sa river yung mga anak nila. Kasi papatayin lang din. Tapos yung mga Christians, sila yung kumukuha dun sa mga bata, sila nag-aalaga.
So just imagine the impact of Christianity. Amen? At alam nyo rin ba, sa science, hindi naman atheist po ang nagpasimula ng science Alam nyo ba si James Isaac Newton ay isang Christian? Kahit sina Blaise Pascal ay Christian. At marami pang mga scientists na nagpasimula, Christians din. If wala ang Christianity, hindi natin may enjoy ang karamihan ngayon sa buhay na to. Imagine the impact of your love. Sabi mo sa katabi mo, imaginein mo yung impact ng pagmamahal mo. Sunod natin, skip na natin yung verse. The reward of strengthened faith. Na pwedeng sa kabila ng mga problemang pinagdadaanan mo ngayon, alam niyo po, dahil sa nagmamahal tayo pa rin, pwedeng palakasin ng Diyos ang sarili natin, ang buhay natin. Sa Romans chapter 5 verse 3 to 5, makikita po na ina-encourage ni Paul ang mga Christians. Sabi niya, natutuwa rin tayo kahit na may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Hanggang ngayon, ang atheists, wala pa rin silang solution sa problems and trials. Bakit nga ba may problems? O kaya pwedeng tatanong tayo, how can a good God wants us to suffer or experience suffering? On the other hand, pag tinignan nga natin, kung walang suffering sa mundong ito, anong mangyayari? May katamaran pa ba? For sure. At kung nakukuha natin lahat ng gusto natin, hindi pwede. Hindi rin natin ma-experience yung life na ito in a meaningful way kung walang problems and trials. Imagine mo, isang push-up lang, masel-masel ka na. Nakuha nyo? Kung walang suffering sa mundong ito, tas isang hakbang mo lang, nandun ka na kaagad sa pupuntahan mo. Kung walang suffering. Pero our world is not created that way. And kapag dumating ang problema sa buhay mo, tapos yun lang yung time na, sarap ng buhay mo, tapos dumating yung problema sa buhay mo, minsan parang feeling mo guguho na mundo mo. Kasi bakit? Hindi mo na feel, hindi mo naranasan na magtiis. Hindi mo naranasan na, okay, mangyayari to, masakit lang, pero mamaya, later on, alam ko, magiging better ang lahat. Tingnan nyo yung mga athletes sa mundo, di ba? Hindi yan yung galing na Lebron, ni Curry, pati ng mga iba't iba pang mga athletes sa mundo, hindi yan yung isang shoot lang magaling na. Maraming practices. Amen? Nagtitiis din sila kahit masakit. Yung katawan nila. Tingnan niyo yung sabi rin naman ng Romans 5 verse 3 to 5. Dahil sa pagtitiis daw, ano daw nangyayari? Nagiging matibay ang character natin. At nagbubunga daw ito ng pag-asa. Next, reward reward of eternal blessing. Yung reward na to, reward ito na kung saan darating po ang panahon na harap tayo lahat sa Diyos. At katulad ng sinabi ko kanina, ang eternal God, siya ang magre-reward, hindi ng panandaliang blessing, kung hindi ng eternal blessing. Yung reward niya hindi pang 100 years. No, hindi ganun. Eternal din. Panghabang buhay. Tingnan niyo po yung sabi sa Matthew 25, simulan natin verse 34. Pwede ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. Tapos sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan,
Hali kayo, mga pinagpala ng tatay ko. Pumasok kayo at tanggapin nyo ang kahariang hinanda para sa inyo mula pa nung kinreate ang mundo. Dahil, next slide, 1, 2, 3, go. Dahil, nung nagutom ako, pinakain nyo ko. Nung nauuhaw ako, pinainom nyo ko. Nung naging dayo ako, pinatuloy nyo ko. Nung wala akong maisuot, dinamitan nyo ko. Nung may sakit ako, inalagaan nyo ko. Nung nakulong ako, dinalaw nyo ko. At ngayon, tinatanong naman siya. Tingnan nyo, verse 37. 1, 2, 3, go. Sasagot naman ang mga matuwid, Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom at pinakain namin kayo? O nauuhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad at binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo? Tignan niyo yung sagot ng hari. Ito yung picture or image na pinapakita ni Jesus na mangyayari sa Judgment Day. Tignan niyo yung sabi, verse 40, at sasagot ang hari, tandaan nyo, yung ginawa nyo ang mga bagay na to sa mga kawawa at mahihinang kapatid ko, ginawa nyo din ito sa akin. Sinong mga kawawa at mahihinang kapatid ni Jesus? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, sige. Yan yun. Yan yun. Kaya yung bawat ginawa natin, yung panahon na, next slide, in-encourage mo ang isang taong gi-give up na sa buhay. Gusto niya na kunin yung buhay niya, sukong-suko na siya, talagang wala na, tulala na siya. Pero in-encourage mo siya, nakikita ni Lord yun. Recorded yun. Amen? Next slide. Nung may isang taong nangangailangan talaga ng pera, binigyan mo. Walang ibang nakakakita. Hindi alam ng asawa mo, girlfriend mo, kaibigan mo o kung sino man. Kayo lang dalawa nakakaalam, tinulungan mo siya, kita rin ni Lord yun. Hindi mo kailangang i-vlog at ipakita sa buong mundo para ma-rewardan ka. At nung panahon din na next slide, nagpe-pray ka sa mga taong hindi naman nila alam na pinagpe-pray mo pala sila. Nakikita rin ni Lord yun. Kasama yun. Kaya anong sasabihin ni Lord? Hali kayo dito sa kaharian ko. Kayo na mga nagpakita ng costly love sa kapwa. Kaya tingnan nyo po ang sabi ni Paul, Galatians chapter 6 verse 9, sa mga Christians din sa Galatia. Ano pong sabi? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dadating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Pwede ngayon, di mo ma-receive yun, yung recognition, appreciation, thank you sa mga ginawa mo. Pero ano sabi? Darating ang time. Sabi mo sa katabi mo, may panahon din. Kaya the world may not reward your love, but heaven will. And bilisan lang po natin, yung reward ng crowns in heaven. Meron pong tinatawag sa Bible na crowns. Hindi ko alam ano itsura nun, kung literal bang corona talaga yon. Pero the thing is, yung crown po na nandiyan dyan is yung crown na parang sa athlete nung unang panahon. Meron din po kasing Olympics noon. No? Hindi lang yan ngayon. Yung Olympics po nung una pang panahon sa Rome. And lahat ng athlete, pag nanalo sila, kinokoronahan sila. Parang yun yung patunay or nagsasabi na, ikaw yung nanalo. Okay? At kita ng lahat, recognize ng lahat. Kaya, ito yung crowns na ibibigay ng Diyos sa mga gumawa ng bagay na to. Ano po ang unang crown? Crown of life. Sa mga nag-endure ng suffering para kay Christ. Nag-endure ng suffering. Pwedeng persecuted ka ng nanay mo,
Ayaw kanyang pumunta sa church, pero sa party, go lang. Sa pagdadrugs, okay lang sa kanya, pero sa church, ayaw niya. Tapos inaasar-asar ka ng friends mo. Sa pagiging Christian mo, you will receive that crown of life. Tignan niyo po yung sabi sa James chapter 1 verse 12. Ano daw yung reward? Yung buhay na pinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. At yung makakatanggap nun, una-una, tignan niyo sabi, ibibless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa mga, ano daw? Time ng pagsubok. So don't give up on those problems. Oo, alam ko mabigat, mahirap, pero yung pain mo, panandalian lang yan. Later on, yung sugat mo, maghihil eh. Pero yung blessings ni Lord, panghabang buhay, anong pipiliin mo? Amen? Mag-suffer ka ng saglit at enjoy mo ang eternity. Or, sumaya ka sa kakaunting panahon and suffer for eternity. Ano mas gusto mo? Di ba? Yung ma-enjoy mo yung eternity. Next crown is the crown of righteousness sa mga naghihintay at naglulong sa pagdating ni Jesus. Parang yung nanay mo, sabi sa'yo, o tatay mo, anak, pag uwi ko ha, pakilinis ang bahay. So nag-cellphone ka, nag-TikTok ka, natulog ka, hindi mo ginawa yung paglilinis ng bahay. Tapos biglang tumawag yung nanay mo o tatay mo, sabi niya sa'yo, dito na kami, malapit na kami, nakapaglinis ka na ba? Ikaw ngayon, ha? Ba't ngayon lang kayo tumawag? Akala ko ba mamaya pa kayo, matagal pa kayo? Tignan nyo, bakit ganun yung ugali? Kasi hindi inayos ang bahay. Ganon din tayo. Kung sinasabi ng Diyos na ayusin mo yung buhay mo, at parating na ako, it's your time na ayusin mo ang buhay mo. Kasi darating na si Lord at malapit na siya. Tignan niyo yung sabi, 2 Timothy 4 verse 8, may nakaprepare para sa akin na korona. Ito ang award para sa mga namumuhay ayon sa gusto ng Diyos. Bakit gusto nilang bumalik na si Lord? Kasi alam nila, pag dinatnan sila ni Lord sa tahanan o sa harap-harapan, alam nilang hindi madidisappoint si Lord. Tingin mo ba kapag si Lord nakaharap mo ngayon, madidisappoint ba siya o matutuwa siya sa buhay mo? Kung hindi, then may panahon ka pa to change. It is not too late. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Next crown is the crown of glory. Sino dito mga leaders? No? O gustong maging leader? There is a crown for you. At ito lang po, nung sinabi ko to nung Wednesday, sabi ng mga kapatid natin, mga babae, sabi nila, Pastor Jace, parang dun sa lahat ng crown, ito lang yung crown na binanggit na pinakamaganda. So hindi ko alam ano ba yung itsura nito, pero ito kasi ang nakalagay sa 1 Peter chapter 5 verse 4. Pag dumating yung pinaka-leader ng mga shepherd, so ang shepherd tumutukoy sa mga leaders, pastors sa church, tatanggap kayo ng corona na ano daw? Walang kupas ang ganda. Gusto mo magkaroon ng walang kupas na ganda na corona? Mag-join ka sa SOD. Di ba? Magbalik loob ka sa pagiging leader. Next crown is the crown of rejoicing. Sa mga nagdadala ng tao kay Jesus. May mga iba, hindi pa nila kilala si Jesus. Nag-i-invite sila. Sa 1 Thessalonians 2 verse 19, sabi nila, ang proud reward daw ni Paul kay Lord ay yung mga taga-Thessalonica na mga Christians. It's you, sabi niya. Kasi sila nagdala, no? Sa mga taong ito kay Jesus. And last but not the least ay ang tinatawag po na incorruptible crown.
sa mga namumuhay na may disiplina at maka-Diyos na pamumuhay. Revelation chapter 22 verse 12, dito na po tayo magtatapos. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Tapos sabi ni Jesus, makinig kayo, padating na ako. Dala ko ang mga reward na ibibigay sa bawat isa sa inyo, ayon sa ginawa nyo. So yung ginawa natin, hindi yun yung magpapapasok sa atin sa langit, kundi ano magpapapasok sa atin sa langit? Pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos. Amen? Ang bibigay na reward sa atin ay base naman saan? Gawa natin. So starting today, kahit anong mangyari, hindi man ma-appreciate ng parents mo, kapatid mo, girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, mga anak mo, o mga magulang mo, yung lahat ng efforts or pag-ibig na pinapakita mo, love anyway. Kahit anong mangyari, love anyway. Hindi man nare-rewardan ng mundo yung pag-ibig na pinapakita mo, pero re-rewardan yan ni Lord. Amen? Re-rewardan yan ni Lord. And I believe si God na lumikha ng napakagandang mundong ito, napakaganda rin ng ibibigay niya sa atin ng mga reward. Amen? Sino excited sa mga reward na yan? Sinong gustong matanggap yung mga reward na yon? Tayong lahat. Palakpakan naman natin si Lord. Ayan. Tayo lahat ay tumayo. And I want to pray for you. Starting today, pwede bang maging mindset mo na ngayon? Paglabas mo sa lugar na to, hindi man napansin ng mga tao yung pag-ibig na pinapakita mo sa kanila. Pwede bang simula sa araw na to yung mindset natin? Hindi, kahit anong mangyari, papakita ko pa rin yung pag-ibig, yung care, yung attention, yung mercy sa lahat ng mga kasalamuha ko. Pwedeng may isang tao na hindi mo pa napapatawad sa buhay mo. O kaya, pwedeng hindi mo pa rin napapatawad ang sarili mo hanggang ngayon. Diba? Parang feeling mo, Pastor, parang unworthy pa rin ako sa love ni Lord. Lahat naman tayo ganun eh. Pero hindi nakabase sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Nakabase yung pag-ibig ng Diyos hindi sa ginagawa natin, kundi sa puso niya. Ang puso ng Diyos maawain, ang puso ng Diyos mapagbiyaya at nagpapatawad. Kung kaya ina-encourage ko kayo ngayon, pumikit tayong lahat. And I don't know kung meron kang tao na hindi mo pa napapatawad sa buhay mo. Pero can you utter a short prayer ngayon kay Lord? A prayer na nagre-release ka ng pagpapatawad sa kanila. Dahil one thing that can hinder you from experiencing God's rewards is actually unforgiveness. And it is actually sometimes yung mga sama ng loob natin sa puso. Hindi ko alam po yung background nyo, pero one thing I'm sure of, hindi aksidenteng nandito ka, and the Lord is saying, forgive as I forgive you. Come on, say this prayer na taos puso sa buhay mo. Sabihin mo lang kay Lord, Panginoong Jesus, kinikilala ko po ang pagpapatawad mo sa aking buhay. Mula sa araw na to, nire-release ko rin yung pagpapatawad sa mga taong nagkasala, nakasakit sa akin. Higit sa lahat, pinapatawad ko rin ang aking sarili. Tinatanggap ko ngayon ang rewards na gusto mong ibigay sa akin. Mula sa araw na ito, magmamahal ako sa mga tao na inibig mo.
Tulungan mo po ako Tulungan mo na mabuhay na mabuhay ayon ayon sa kalooban mo. sa kalooban Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. tayo lahat magsabi ng, Amen. Lord, we thank you